Sen, yung bang update sa impeachment trial, yung impeachment... Meron na bang update? Wala pang galaw, di ba? Wala pa. Hindi ba isinuli? Ang alam ko, sinuli na eh. Mula sa pagkakasuli, wala pa kasi naka-break. Yes. Opo. Kaya lang, may mga nagpapile ng, ng mga sagot eh. Noong una rito ay nagpile yung kampo ni Vice President Sara Duterte. Hindi, kasi may utos naman. Yes. Yung summon. Pagkatapos na isole yung impeachment, na siyang kumakatawan ng kabuuan ng articles of impeachment, kapag daka ay nag-issue ng summons ang impeachment court. Opo. Pinasasagot ang Vice President sapagkat siya yung na-impeach na opisyal ng ating bansa. Sangayon sa tuntunin naman, meron siya 10 araw na makasagot. Tama po. So kailan niya naisubmit siya sa loob ng takdang panahon, Jen? Noong hapon, yung last day mismo. Naihapon niya. Ano yung last Bandang day? hapon. Lunes ba, Martes? Parang Lunes, 11, di ba? Hindi. Basta yung last day po mismo, ng bandang hapon. Hindi, kasi meron siya hanggang... Ang summons ibinigay Opo. ng 11 ata. Oho. June 11. So 10 days, meron siyang 10 working days. Yung 21, anong yun? Sabado yun eh. Opo. 22, linggo, sa makatwid, 23, tama, Lunes nga po. 23 niyang may sasubmit. Lunes. Oho. Ngayon, sa tuntunin, pagka sumagot ang subject official na na-impeach, may karapatan namang mag-sumagot yung prosecution. Oho. Yes. Sa loob naman na 5 araw. 5 araw Days, po naman opo. sila. Ngayon, teka muna, parang coincidence eh. 23 nung matanggap. Opo. May balita nga ako nung sineserban ng kopya yung House of Representatives, ayaw daw tanggapin eh. Ganun po? Oo, nagkaroon pa yata ng pagdududa. Tatanggapin ba natin ito o hindi? Kasi nung ibinabalik, di ba, yung kopya ng kanilang Hindi, impeachment. nagkaroon talaga ng matagalan. Nagtawagan pa ng kung sino-sino. Inabot yata ng 5 oras bago tuluyang tanggapin. Ito yung nakakapagtaka eh. Parang hindi nakahanda yung prosecution panel. Ba't di mo tanggapin? Sa regular court kasi, dinimanda mo si palagi kayong dalawang ginagawa. Wala naman ako magagawang example. Totoo po. Ikaw naman ngayon ang demanda kay Jen. Oo. Sasagot si Jen ngayon. Ngayon, bago niya i-file sa korte, titingnan ng korte kung binigyan Ng kopya. kung binigyan mo na si... Ayun. kasi kailangan mong bigyan. Hindi tatanggapin ng korte, hindi mo pa binibigyan yung kalaban. Pagka nakita niya, kasi either meron kang nakadikit na yung stamp. Okay. Halimbawa, yung ginamit mo yung postal, meron ka resibo ng yung ang tawag doon kasi yung meron kang, nakalimutan ko na yung mga termino eh, meron kang resibo, ikakapit mo ngayon doon sa nang ipapile mo sa korte. Nangangahulugan na yon, binigyan mo ng kopya. Oo, ganun din Yung yun. Sa kabilang mga panig. tweet, ipapile niya sa korte, sa impeachment court, hanapin ng impeachment court, teka mo na, binigyan mo na ba yung kabila? Ibig sabihin, yung prosecution. Kung mo, mga seasoned lawyers ito, minabuti muna nilang yung kopya, hand carry din, ha? Oo. Hindi nila ginamit ang postal office. Okay. So, pumunta sa opisina. Daw, ito na pumunta sa babalita ko opisina lang. ng SecGen. Parang totoo naman eh. Di man dinideny eh. Nagkaroon na, teka, matatanggapin ba natin? Nakakatawa eh. Bakit hindi mo tanggapin? Yun ang proseso. Hindi tatanggapin ng impeachment court yung sagot ng Vice President kapag walang batayan na ikaw, binigyan mo muna yung kabila. Ayun. Siguro napagmuni-muni nila, sige, tanggapin na natin. Kamuntik nang natapos ang 1 araw yata eh. Di kasi ang kanilang parang pagdududa kong tatanggapin ba nila o hindi kasi ang dating parang ibinalik yung impeachment complaint yung kabuuan.
Hindi na ano yun. Oo. Wala na sa usapan yun. Ang Okay. usapan, Yung sagot ni BP. bago nga isoli, nag-issue naman ng summons. Opo, oo. Sasagutin naman yun. So, proseso yun eh. Ayun. So, oo. binigyan na siya ng 10 araw. Wala nga namang hindi niya sagutin sa loob ng 10 araw. Nagkataon lang kasi, yung 21, Sabado, wala namang opisina. Yan. Opo, kaya Lunes sila na sumagot. Kaya talagang napunta ng 23. Ngayon, di 23. Kung sasagot ngayon ng House of Representatives, 5 araw, di 28. So na yun. Oo. Tama. Opo, July 28, ang araw ng SONA. Tama. July 28. Oho. Paano ngayon yan? July 28, Oho. tapos na yung di ba? O na, June pa lang tayo, Kong. Hindi, Hindi. June June 28 ang ibig Opo, June 28. Opo, oo. June 28 ang ibig ko sabihin. Oo. Oo, di tapos. Ha? Kailan ang session ng Kailan yung regular session ng 28? Kasi nakasinid yan eh. Opo, oo. Ay, di ang papatak mo yun Nakumpus tuloy ako. June 28 ang June ibig ko 28, sabihin. opo, oo. Ngayon, ang regular session, magsisimula nung halos ayon sa mandato ng Saligang Batas, ha? Ano ba yun? Section 15, Article 6. Opo. Fourth Monday. Nagkataon yung fourth Monday, yung dinasona. Opo, 28 nga po yun ng Hulyo. Ngayon, yung pag ng 28 ngayon ang plaso ng prosecution. 5 days eh. Opo. June 28. Ano yung June 28? Anong araw yun? Ano na nga ba ngayon? 26 ngayon eh. 6. Papatak na linggo. Linggo nga. Oo. Sa linggo na. Itong linggo na darating na po. Kasi at 30 yung... at 30 yung Lunes eh. 27. 28 bukas. 28 bukas. Bukas. Oo, bukas. 29. 30 yung Lunes. Sabado po pumatak yung Oh. 30, tapos na ang 19th Congress. Ayun na nga po, yung Lunes Sa na Monday. tanghaling tapat. Di ba ang pinag-uusapan natin, ano ba yung wakas ng 19th Congress at yun naman ang pagsisimula ng 20th Congress? Opo. Di ba? June 30 Kaya akala mo ng talaga, tanghaling tapat. parang isinulat sa talaga eh. Oo nga po. Parang kwentadong-kwentado eh. Parang- Sabi niya, Parang may hula eh. Di mo nakita? Parang parang nakasulat sa 10 days kanya. Opo. Sinasabi nila, talaga yatang kinuwenta yata talaga ni Chis ito eh, sabi niya. Malay mo, di ba? 10 days. June 11. Pumatak nung Di 23. 21. Opo. 21 Sabado. Opo. 22 Linggo. Opo. Naghintay siya ng Lunes, 23. 23. Pagkatapos ng 23, sasagot sa loob ng 5 araw, 22. magiging June 28 naman yan. Sabado. Sabado na naman yan. So, linggo. Ang 29, Linggo. Linggo. At 30. At Lunes. 30, Lunes. tapos ang 19th Congress. Ano ngayon ang gagawin mo? Tapos na eh. Ayun na nga. Parang naggano lang, parang Parang formality na lamang ang nangyari doon. ibig sabihin talagang nagpasahan lang ng mga papel. Pagkatapos niyan, tapos na tayo. Yun ang simula ngayon ng 20th Congress. Ngayon, yung pagsisimula ng 20th Congress, nakaano pa rin eh. Naka-recess pa rin po kayo. Naka-recess eh. Wala pa namang Kaya ang session nun. sinasabi ko, operationally, ibig sabihin, yung inaugural session, 1 month later. Yes po. Or July 28. July 28 ng Tama. umaga yan. Opo. So meron talagang interregnum. Merong pagitan. May pagitan talaga. Pagkatapos, ito ang issue eh. Hindi kinakailangan itawid mo. Teka, paano mo itatawid? Sige. Paano mo itatawid? Isang buwang singkad, sabi nga ng matatanda. Opo. Paano mo itatawid? Wala namang session. Hindi naman tatawag ng special session ng President. Yun naman Senado, merong karapatang tumawag ng session, special session, kahit walang tawag ang Presidente, kung ang gagawin mo ay salig doon sa mga kondisyon na nandun. Halimbawa, nawala ang Vice President. Kailangan maghirang tayo ng Vice President. Ayun, yun pala kababalian. Opo.
ay medyo hindi na makaganap ang Pangulo sa kanyang katungkulan. Opo. Kailangan tayo magsesyon. Yung mga ganun. Ayun. Wala namang ganun eh. Paano ngayong mabubuksan yung isang buwan? Walang extraordinary, no? Oo nga naman. Merong isang buwan na pagitan sa kamatayan ng 19th Congress at pagsilang ng susunod na Congress. Naintindihan niyo? Ika-20 tatak yan. Kasi hindi naintindihan eh. Ang simula ng ika-19 na tatak Matatapos, at simula naman ng ika-20 tatak. May isang buwang katahimikan. Kahit tayo lang nagkakaintindihan ng tatak eh. Pero mga ating mga sa maliwanag na pag-uusap, di kaya natin dinidetalye para maintindihan ng kababayan natin. So, medyo may kahirapan ito eh. So paano mangyayari? Kasi sabi ngayon, Nelson, Ito ngayon ang labanan. may isang buwang katahimikan. Kahit isang araw na katahimikan, ibang usapan yun. Ay, opo naman. Yung pa kayang isang buwan na katahimikan. Oo. Sa Biblia yun. Ang isang araw. Ay, opo, Ang isang araw na katahimikan, 1,000 taon. Opo. Kaya huwag niyong ginagawang maliit na bagay itong Malaking bagay po yung 30 araw na yun. Tingnan mo yan, direct, yung ating cameraman, nakatingin ng direct. Akala mo, naintindihan na niya. Mukhang nakukuha niya na. Alam ni Kuya Plin yun. Ngayon, may isang buwan tayong pagitan. Tanong. Kumbaga, ito yung papel eh. Di ba? Yan ang pinag-uusapan eh. Ito yung ano. Paano mo itatawid dito yan? Ito yung pagitan eh. 30 araw ang pinag-uusapan. Paano mo itatawid dito? Yan ang matindihang debate ngayon. Kasi nga talagang, wala namang sesyon. Talagang literal eh, magkakaroon ng 30 araw na katahimikan talaga. Wala. Nasa saligang batas. Saligang batas mismo ang naglagay ng pagitan. Ayun. Basahin mo, Section 15, Article 6. The commencement of the regular session of the incoming Congress is the 4th month of July. Yun ang sona. Ayun. So, hindi naman uubra na pagdating yun ng 28 ng umaga. Hindi, siyempre merong tatayo doon. Nanguna niya alam mo naman ang... Botohan mo na yan eh. Speaker at saka tumayo dyan, Senate President muna, di ba? Siguro, sabi siguro, parliamentary inquiry, Mr. President. Kausap niya si Chis Escudero. Kunwari, si Chis Escudero. Palagay mo si Chis Escudero pa rin ang Senate President. Yan, na hindi nakuha ni Robin Padilla kunwari. Mr. President. Parliamentary inquiry. What is the parliamentary of the gentleman or the blah 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 lady of blah blah blah? Mr. President, I want to know what happens to the impeachment blah blah blah. It is not in our agenda today. Wala naman. Kasi wala sa agenda pa yan. Ano isasagot ni yan ay yung banatan. No. Sabi niya, the Senate is a continuing body. Ayan na, mag-uumpisa na naman yan. Ang pagkakaiba lang noon, wala ako eh. Ngayon, nandito na ako sa 20th Congress, nandiyan na kayo. Di ba? Ando na. Yan ang magiging senaryo ngayon. So, parang... Pipilitin nila ngayong itawid. Ngayon, tanong ko, isa lang na may paano may tatawid? Sino ang magtatawid? Paano may tatawid? Anong paraan ng pagtawid? Kasi yung sinasabi nga, narinig natin, di ba, yung carry-over provision, wala talaga doon sa na mula sa 19 Congress, kung impeachment usapin, walang nakalagay na automatic na papasok sa susunod na Kongreso eh. Do you ba, Sen? Diba? Yan nga. Yan ang magiging debate ngayon kung paano, magandang abangan yan. Pero ang itinatanong din ng iba, Sen, ay ano ba yung ipinail na reply ng Vice President? Kasi answer ang tawag doon. Answer, ang reply yung sa prosecution. Okay. Yung answer ay yung answer ad cautelam. Ad cautelam. Ano ba yung ad cautelam? Latin words yan. Mga Latin yan eh. Parang masarap kainin eh. Pag sinabi kasi sa yung mga abogado, pag gumamit ng ad cautelam, minsan may mahaba pang yan eh. May mahabang answer ex abundante
ad cautelam. Ganun pa eh. Ito may shortcut yan. Ibig lang sabihin, sinasagot kita na merong babala. Ba, may babala. Ba, may warning pa, Ibig sabihin, yung gusto kong maintindihan mo na kaya bakit kong sinagot ng ganito. Okay. Kamukha nung kanyang ginawa, kaya niya sinabing ad cautelam, kahit na sumasagot ako sa iyo, hindi ko itinatanggi na hindi ko kinikilala pa rin na may jurisdiction pa rin ang impeachment court. Kasi baka akalain nila, sumagot ka na eh. Di inaamin mo yung jurisdiction. Hindi kaya nga ad cautelam. Yun ang ano. May pasubali. Yung pala ibig sabihin. Meron siyang itinitirang ano, hindi ko, sasagot ako, pero hindi ko kinikilala. Yun ang ad cautelam. Ayun. Di ba? So bagamat sumagot siya, hindi naman ibig Sa sabihin mga tweet, pag sinagot ko kanya, parang hindi ko dinideny. May denial ako dyan. Kaya meron siyang tinatawag na affirmative defenses. Meron siyang affirmative allegations, meron siyang affirmative defenses. Dito sa kanyang sinabi, may 3 ko nakita. Sabi niya, itong pang-apat na impeachment na i-file ninyo, it is void ab initio. Sabi niya, yun ang una niyang ground. Kasi sabi niya, kaya void ab initio, you violated the 1-year ban rule. Di ba? Yung pinag-uusapan natin. Ng impeachment. Kailangan nating inuli. Bakit nila pinipilit na talagang yung pang-apat ay parang wala ng silbi? Sapagkat meron silang ipinail na unang 3. Yes. December 2, 2024, nag-file ng impeachment complaint. Ito verified Tsaka may endorser yan. Walang depekto, in-endorse. Sana man lang, kaya naman hindi namin ginalaw, walang nag-endorse eh. Kasi yung unang complaint, ang nag-file, isang karaniwang mamamayan. So sa tuntunin, pag karaniwang mamamayan, merong isa man lang Miyembro ng mambabatas. membro ng Kongreso na Endorso. Ito, ang mismong nagano, yung na isang grupo ng tao at inendorso ng isang mambabatas. Di qualified siya. December 2 yun. December 4, meron na naman. Ganon din, grupo rin ng ng tao at inendorse na naman ng isang mambabatas. Pangatlo ganon din. December 19, 2024. Ngayon, hindi nila ginalaw. Sabi ng sagot ni Vice President Sara na totoo naman, sarili niyong tuntunin, hindi ninyo sinunod eh. Ano yung nasa tuntunin? Kapag kanya merong nag-file ng verified complaint sa opisina ng Secretary General, immediately i-refer niya sa opisina ng Speaker. Immediately Hindi ginawa. Kasi pagka, halimbawa, ipinail ngayon, kunyari yung immediate is within 3 days. Kunwari lang. After 3 days, ini-repair niya na kagad si Speaker. Immediate pa rin yun. O kaya 2 days, kunwari. After 2 days, kasi marami rin namang ginagawa sigurado ang Secretary General. Boss, bigyan nyo naman ako ng 2 days naman. Yun ang immediate para sa akin. And hindi, ang dami ko rin namang sagutin sa buhay. After 2 days, Pinail. ang sinasabi, immediately. So after 2 days, ginano niya. Pagkaraan naman na ito ay matanggap ng opisina ng Speaker, meron siyang 10 session days para i-repair. Para ilagay sa order of business. Mayroon pala talagang... may mekanismo yan. May schedule talaga. Isasama mo siya sa order of business. Kasi ibabagsak niya sa Committee on Rules. Ang rules ang maglalagay sa order of business. O kaya nga merong first reading, may ganyan. May second reading, blah, blah, blah. Pagkatapos na ito'y mailagay sa order of business, o dinabasa yung impeachment, sasabihin ng kung sino yung presiding officer, to the Committee on Justice. Yun na yun. Kasi within 3 session days naman, pagkatapos na mailagay sa order of business, kailangan i-repair mo sa Committee on Justice. So tatlong yun tatlong proseso. Hindi ngayon ginawa ng House of Representatives. Ang tanong, bakit hindi mo ginawa? Ayun na nga.
Kasi parang nilagom nila yung yung tatlo. Pagtapos yung pagdating ng pang-apat, doon nila Wala tayong problema doon kahit lagumin mo. Kaya lang, ang pinag-uusapan, immediate mong i-repair. Ang pinag-uusapan na natin dito, pabayaan mo na yung December 4 and December 19. Ang una is December 2. Within 10 session days. Bakit nga naman, nabinbin yun? Kailangan bilangin mo alin yung ika-10th day na dapat yon ay ni-repair. Inilagay sa order of business. So yun ang punto ng sagot po ni BP Inday. Hindi, tama yun eh. Opo. Kasi yung rules namin sa House of Representatives, kinopia word for word sa Constitution, ganoon din na nakalagay. Ngayon, ang tanong niya, nilabag ninyo yung one year ban rule. Sabi niya, hindi naman namin, kaya nga hindi nyo ginalaw deliberately hindi nyo ginalaw Oo nga, no? Pagkatapos nung maglagay sila, February 5, 2025, ang sinasabi ng batas nga, ng saligang batas, 1 impeachment per year. Ito yung 1 year ban rule. O, di nalabag nga. Ayun. Ngayon, paano mong sasagutin nga? Dito lang pwedeng, ayaw muna sabihin kung ano yung gagawin ko, pero dito maraming issue dito. Pero bakit, di ba yung point ata na yan, parang yun din yung point na pinalutang ni Senador Bato de la Rosa nung hinihinging niya na ibasura yung impeachment Maaring maulit yun eh. Kasi doon iikot eh. Ayun, Pangalawa, meron siyang sinabi, there are no statements of ultimate facts in the fourth impeachment complaint. Yung mga ultimate facts, ito yung mga aligasyon. Ito yung mga statements na nakaporma na basis ng claim or defenses. Halimbawa, kanina yung example namin, si Nelson, dinimanda ka. Yung aligasyon, yun ang ultimate facts eh. Ako po ang may-ari ng isang pirasong lupa na located po sa ganitong lugar. Sa may Mother Ignacia. Opo, at ang katotohanan po niyan, hindi po, 4 na hektarya po pala. 4 na hektarya yun. Ako po ay may-ari ng 4 na hektarya. Lupa. Diyan po sa Mother Ignacia. Esguerra Avenue. Sapagkat yan po ay pinag-iwanan na po ng naitumba na network, halimbawa lang. Sige po. Ang katibayan po akong may-ari, kalakip po nito yung ebidensya. Pangalawang ito yung statements eh. Bigla naman pong nanghimasok kanya yung Jenso Barjaga. Bigla na lang nagtayo ng kubo doon. Ito po yung litrato, naglagay po siya ng kubo, nagtatanim pa po siya ng kung ano-anong mga high value crops. Alam naman po hindi pwedeng mabuhay dyan dahil simento na po yung nandyan eh. Di ba? Ito po yung litrato ng mga ganyan. Ngayon po, ako po ay sinabihan ko po siya na umalis ka dyan. Ito po yung demand letter ko, annex ba. Ito yung mga facts. Wala naman nakalagay na ganyan. Ano sasagutin ko sa inyo, sabi niya. Ang nakalagay dyan, puro conclusion of law and conclusion of facts. Na sinasabi niyo, sinabi ko na, ganito. Ang sinabi ko, papatayin, pagka ako'y napatay, papatayin ko kayo. Nasaan yung mga, di ba? Parang halimbawa, sabi sa may lupa. Sabi niya, conclusion na ganyan. Sa mga tuhid, sabi niya, meron siyang parang general denial eh. Considering, sabi niya na, sa iba't ibang pamamaraan, considering na isinuli sa inyo ang impeachment complaint, kalakip yung articles of impeachment. Technically, wala akong sasagutin sa inyo. Wala na sa inyo eh, sabi sa korte. Kaya nga ad cautelam. Ibig sabihin, boss, with all due respect, hindi ko naman ho kayo inaano. Sinuli na po ninyo. Ano po sasagutin ko, di ba? Bagamat sinasagot ko po, pinaalala ko lang sa inyo. Kaya pala ad cautelam, sabi. Na technically, hindi ko po kayo inaano. Ganito yung banatan dyan eh. Kung wala naman kang statement of facts, ano sasagutin ko? Di ba? Maganyan labanan eh. Pangatlo, sabi niya, being laden with conclusion of facts and law. Kasi mga conclusion lang eh. Wala yung ultimate. Di ba?
The fourth impeachment complaint is a clear abuse of impeachment process. Isang malinaw na paglabagan niya sa proseso ng impeachment. Opo. Kasi ang impeachment malinaw naman eh. Wala naman kayong nilalagay. Inaakusahan ninyo ko, wala naman kayong statement of facts na kung saan nyo Opo. Ang isa pa rito, nagpunta siya sa Korte Suprema. Sinabi niya na ito bago pa siya sumagot eh. Opo. Ngayon, hindi ko malaman kung mauuna ang Korte Suprema kasi may may question nalalaman na pala ako, doon, no? may nalalaman naman akong jurisprudence. Kung minsan ang Korte Suprema, sabi niya, hindi muna sila yung mauna kasi Opo. sila yung sasalig ang batas yung Igalang impeachment natin court. yung kanilang kapangyarihan. Tama. Igalang natin yun. Sila lamang, sabi niya, ang merong karapatan to hear and decide Yes. cases of impeachment. Oho. Sa ibang pagkakataon naman kasi, nangunguna naman ng ano. Kaya dito, malaman natin, Opo. uunahan mo ba o magpapahuli ka? Oho. Kasi parang tahimik ang Korte Suprema ngayon. Sa usapin na yan, Sen. Oo, yun muna. Yun muna kasi kasali na ako dun sa ano eh. Oo, para hindi nila tayo kung ano man yung... Oo nga po. Oo, di ba? So, yun ang aabangan pala natin, Sen. Oo, ang abangan mo si Ombudsman. Ayun pa. Ayun pa.